top of Cagayan de Oro with pure, unadulterated 15,000 watts power. This is 103.9 FM. Ang ato oras 6 minutos nakalabay sa alas 3. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagulanan. Nuda Biritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Biritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Biritas. O karon, ariga, si Frank Mendez. May hapon sa tanan, kumusta? Karong adlaw-adlaw nga Lunes, pitsa 15, hindi nga buwan sa, pitsa 15? Oh, Manuel Do. Dili, si Mr. Do ba? Oo. Alright, may hapon sa tanan. Okay, may hapon sa tanan suble, no? Sa atong mga tigpabinaw na to, nga lunod patay, nagatang nagpabot nining atong makatululang sa tibok nga simana nga pagpadagan sa programa Nuda Veritas, no? Ang maog nga programa mudawat ni og mga pangutana gikanin ninyo og tagaan ta mo sa number sa contact number diri nga para sayon ay inyong pagpadala sa pangutana. Unahon ako diri, no, sa 0917-704-3210. Akong balikon 0917-704-3210. Oo. Kining para ni sa mga kaigsunan nato nga dili maka Facebook. Katong atong mga tigpaminaw nga gusto sila sa Facebook, pwede sa ato nang basahon pag-abot sa inyong pangutana diri sa atong atubangan. Okay? Ang ato ang Nuda Biritas program mudawat sa mga pautana pinaagi sa suwat. Akong huwatana, that's why akong ipasabot na kaninyo nga oras magpadala mo og pangutana pinaagi sa sulat, no? Kining ang address butangi og kanhi Radio Ultra. Okay, parang makonek na to na ma-recall ninyo na sayon sa atong mga mail carrier kining mga kartero nga mag-deliver sa maong suwat. Kay kung moingon ta Gold Radio, dili pa hingpit ang ato ang pagalaga de kaninyo na pa may mga pipila ka mga kakuwangon, so basin og mapapag ang magbitbit sa suwat nga magatod. Niya kini ang address diri sa Carmen, no? Cagayan de Oro, door number 1 sa Swan Arcade, Cagayan de Oro City. Carmen, Cagayan de Oro City. Okay? Muna na ang para sa sulat, ha? O kato nga gusto nga mag-text, niya gihatag ko na sab ang contact number 0917-704-3210. Sa ato mga kaigsunan nga gusto mag-review kay dili maka-chance og paminaw nining orasa sa atong pagpadagan sa ato nga programa, sayon ra, no? Naatay YouTube channel para ninyo og diha matultulan nato ang kanitibukan nga proceedings sa atong programa. I-post kana kang GC diha nga sa YouTube. So atong ma-open ang YouTube pinaginining musunod. Paminaw sa, no? Nuda Veritas CDO. Akong balikon, Nuda Veritas CDO. So pagtuplok ninyo diha, manggawas na dayon ang nagkalalaing ipang-post ni JC sa episode nato sa Nuda Veritas program. Pili lang mo. Ituyo na kay katong di makadungog on time, maka-review, makapaminaw. O niya atong estilo sa tubag sa pangutana, kining kuan, mura bitaw og ganid o dili laktod. Dapat unta laktod. Pero radyo manggod ni, dili man usay kung maminaw ka, dili ni mo masunod tanan. Di ba? So, detalyado,
para inyong matanom sa huna-huna. Kay kining radyo, di man mahangyo ni mo nga, palihog lang sir, balik ka. Unsa man namo pagkadungog. So di may makadungog, i-anticipate lang namo nga mao kana ang naa sa inyong huna-huna. So oras nga naa mo'y mga pautana, na tubago na mo, among tinguhaon nga narration, no? Illustration kung mahimo. Aron nga dugang nga pagpasabot sa ato mga tigpaminaw sa kapangutana. Kuha ninyo. Mas maayo. So, unsa pa'y ko maisip na to nga kuwang. Ako nga pautana po diha kaninyo, ako'y mangutana, no? Kini nga to ang series nga pag presenter sa programa nga Nuda Veritas. Nakasabot baka mo? Muna ang dako na to nga pangutana. Ang akong gusto nga may tabo sa inyong kinabuhi. Kini dinagko na ba'y kinabuhi na gyud ni. Oo. Ang akong gusto nga may tabo diha ninyo mao nga pagtiman-an ninyo ang mga pautana, timan-an ninyo ang mga tubag sa pangutana. Kay naa mo diha sa mga higpit, hilit nga mga dapit, no? Kani matawag nato diha sa mga rural areas, no? Unya makadugang kini hinagiban kini ninyo nga dugang sa kaalam ug kahibalo tungod ka naminaw mo sa programang Nuda Veritas. Katungwa maminaw, wa po ninyo suginli, babintaan ninyo to. Kaya kung mag-iskot ka og balaod, unya nadungkan nimo ang ato mga subay-subay pag-discuss sa maong balaod din sa Nuda Veritas program, advantage na nimo. Unya katong usa nga wa makasunod o wa makapaminaw sa Nuda Veritas, ay wa sinada, labaw ka. Ngano man, nagapaminaw ka man sa atong programa nga Nuda Veritas. Okay? O sige, ako subliyon ha, contact number 0917-704-3210 o ang ikaduha sa Facebook na lang dayon, no? Facebook. Okay? Sige, sugod na ta. Kini pabulhot sa pagbasa sa mga pautana gikan sa atong mga suki nga tigpaminaw. Uy, si Ma'am Elizabeth Basilgo, sudong yapon din sa ato nga programang Nuda Veritas program. Thank you, Ma'am, no? Ipangmusta lang ko sa imo mga kauban nimo diha sa Panimalay, no? Nga maoy alalay nimo kanunay. Ma'am Elizabeth Basilgo de dapita sa Lumbia. Unang pautana nga atong hatagan og pagtagad. Nuda Veritas, kung dili ihatag nako ako kung dili ihatag akong 13 month before mag-December 24, Sir Frank, tungod sa akong pag-resign o galit without prior notice. Pwede ba ko masumbong sa SINA maski ako rang usa? Kadiyot lang ha. Pwede ba ko masumbong sa SINA maski ako ra usa? Kay basin manggod hugpong sa trabante ra ilang atimanon dito sa Dole. Sa akong naobserbahan, no? Di man pwede man magbinugtong. Pwede magbinugtong ang pagpadangat sa imong mulo og reklamo dito mismo sa Dole. Naasay uban ako na matikdan nga magpanon-panon, no? Usara ang ilang concern. So tibukon mag-usa lang sila. Sa pag-file og sumbong dito sa Dule, pinagi sa opisina sa SINA. Why limitation, Selby? Why limitation? Okay, ako malikon na kanang imuha nga pangutana kung dili ihatag akong 13 month before mag-December 24, Sir. Sir Frank, tungod sa akong pag-resign o galit without prior notice. Dapat ikaw ang argibyado nini, ha? O kung dili man ka ihatag, pwede ba ako masumbong
sa later part murag ikaw mo'y puno sa kabalaka nga masumbong o sa sina maski ako ra usa. Pwede man, pwede. Ang mga murag nakita nako sa mga employers nga side ha. Sa ingon nini nga kahimtang di man sila mga anak diya mismo sa duli. Ang kasagaran nga matagad nga mga problema ang atuang mga trabahante. Tanaw nila, nalupigan, tanaw nila dunay yatakan nga balaod sa labor code, nya argibyado ang atong mga trabante. So, kay duha-duha, ang mga trabante kung argibyado, pwede sila makadala sa mga reklamo dito mismo sa duli, pinagi sa opisina sa Sina. Kining giingon nimo nga 13-month pay, no? Pwede mo bisan og mag-resign ka, no? Dili maayong ihikaw ang 13-month pay sa imo kay earn na kini nimo, no? Kay kinigibasi man ni sa kuan kining ika-13 1/13 sa to pa nga mag-agad kini sa number of months nga imuhang na trabahoan. Kung nakatrabaho ka og putata 6 months, makatrabaho ka og 2 months, na-earn na nimo ang 2 months. So, makadawat ka gyapon sa 13-month pay. No? Kung magkalit ka og resign, nabala ka lugar nga dili, ang pag-resign is another aspect. No? Another issue. Ang 13-month pay, lahi po ka na siya nga issue. Ang pag-resign, kalit ni mo nga pag-resign, abot ni mo ipasabot. Ang akong impression mao nga nag-resign ka, nga wala ka magsaba sa maong kumpanya. No? So, alakansi ka. Kaya kung sinumbungay, may ngunon niya ang maong ang employer, ang kumpanya nga, sir, nag-resign mo na kalit, wala ko ka hibaw nga na wala naman na mutungha sugod na itong mga pitsaha. So, bingon dayon ang employer. So, unsa may buhaton di ay kung mag-resign ka, manangid ka sa kumpanya, allowance 30 days, mag-resign ka. Dili ka ingon nga, agwa, resign ko. Basta, way makapugong na ko, hubugong ko. Nana lugar. Ayo nana part. Ha? Oo. Yung nana lang. Boras ka bata. Naay bata, Sir Frank, misulod sa among kural kay para pudyuton ang bula nga miuntol sa amo ang kural. Napakan sa amo ang iro ang bata. Kinsa may magbayad pa-inject ani nga trespassing man ang bata. Kung lalison, mahimo nga di ka magbayad. Oo, kung lalison kay trespassing, mo charge ka man og trespassing. Pero sa atong batasan o kinaiya, na may balaod ni ini. And so, sa Animal Welfare Act, sa mga tag-iya, doon na sila'y obligasyon nga kung makapaak ang iro, ikagay magbayad na ini. Pero kung awayon o lantugion, mahimong di ka makabayad. Kay maingon man ka nga, wa mo kisala na sulod man as kural kay kuha ang bulak. Oo, pagsadon na imi. Sulod man as kural. Trespassing man na siya kapitan. Na lugar. So, diha na dayon ang lalis. Di ba? Pero, ang pinaka maisip na to nga, kiniya og batasan, sagad nga pangitabo, ang tag-iya sa ero, doon ay obligasyon. No? Kung makasala ang ero, makapaak, siya magbayad sa injection. Mao gina ang kustumbre na to. O alang-alang mo sa itong silingan mo ipabayro nga may labot. So ikaw gyud. Labi na kay bata pasab. O mahal ra ba karon? O di man
libre man siguro ang pag-injection karon sa animal. Naibayad, anak di po, pero di na mahal, dili para ka nadto. Kada tugsok, lugar kada tugsok. Mauna. Katusang akong anak, nga imong na ila-ila, Jis, napakan matos iro. Kay pag-inspect niya, niya ang iro, kay pungoy kay tanawon, siya pungoy mo rin magdito makapaak. Gipaak na ino. Gipaak na noon siya. Makadagan siya gi-injectionan. Makadagan. Oo. Okay. Gikan Arnold Pisanya Castillo. Good afternoon. Merry Christmas na mo diha, Mr. Arnold Pisanya Castillo. Sa ipunan ni Sir Frank Noda Beritas, gusto lang ko mangutana ba? Unsaon pag-file og civil and criminal case against a certain doctor, hospital for a possible medical malpractice, kay naami silingan nga ang iyang anak nabanggaan din nabali iyang left arm. Then after sa operation, gitabang na dayon, and until now, naapa siya ay sa ICU. Salamat sa pagbasa. Akong i-suggest, sir, mao nga mag-file ka og complaint. Bisag diha sa pulis i-blatter sa. Unya ang pulis, maunay mga pahigayon, prepare sa complaint affidavit, no? Aron nga ang mao nga reklamo dadto na ipapulis blatter, no? So kung pagpapulis blatter diha na ay iandam nga complaint gikan mismo sa pulis, ang pulis maoy kining file na og kaso, no, paingon sa piskalya, and that's one. Number 2, pwede ka diretso maka duol og abogado direct. Hangyon imong abogado mag-file ka og kaso, nya siya na mismo ang pahigayon og complaint affidavit. I-file na dayon nato diha dito sa prosecutor's office. Kini sa sumbong ng magakaso-kaso ta paigon sa korte. Nay administrative nining inuta sistema. Kung kinsa man naa may gitawag nato diha nga mura bitaw og ethics committee sulod sa association sa ato mga doktor, na may Philippine Medical Association nya local chapter Cagayan de Oro, etc. etc. So pwede sab dito ka mo paingon, mag-file ka og sumbong. So bahala na lugar sa mong committee. Unya, ang akong isuggest mao nga ang abogado may mag-prepare sa sumbong i-address sa mao nga opisina kana sa administrative nga mga pamagi. Na kung gusto nimo sa criminal nga mga pamagi, mao na dayon tong akong gisugyot niya nimo nga muduol ka, magpa-police blatter ka aron sila mo'y mag-file og complaint, no? Kung dili doktor ka o doktor, diretso ka ngadto mismo sa abogado aron ang abogado mao nay mag-file og complaint dito mismo sa piskalya. So mao na ang ato nga mga pamagi. Di masada pwede nga atong atubangon katong doktor mag-away man mo, no, aron ipakita nato ang mga ebidensya. Atong timanan nga kung ugaling doon natay mga mulo, mga reklamo, argibado ka, it should be accompanied with a credible evidence aron nga di mo maglisod sa pagpresentar na mao nga kaso diha mismo sa korte. Alright. Ang kapadangat niini, until now naapa siya sa ICU. Seryoso ni? Oo, kay ICU man. Ang kadtong nakabangga kay wala sila bayre. Nakabangga
wa sila bayre kay walay kwarta. Salamat pagbasa. Say makununa masabta, no? Mag-file tag sumbong for damages, may ikabayad makatong nakabangga bida sa ning nakasala, oy. Nagkajot, ako lang ning balikon. Sir Frank Nuda Veritas, gusto lang ko mangutana ba unsaon pag-file og civil and or criminal case against a certain doktor o doktor niya bar hospital, apel ang hospital Selve for a possible medical malpractice kay naami silingan nga ang iyang anak nagmotor. Okay, nagmotor iyang anak. Nabanggaan din nabali iyang left arm. Mura man og gamay ra ni, no? Left arm raman ang natumbok. Pero makugang ko kay nakapingon sa ICU. Din after sa operation, dinhin na sa operation, gitabang na dayon and until now, naapa siya sa ICU. Mao ba? Sa operasyon na, pag-opera ang usa sa mga rason. Dako kayo ang nitabo din ini. Ang kantong nakabangga, kay wala sila bayari, kay walay kwarta, salamat pagbasa. Puriso kay ni, oy. Ako ba na, murag, na bugatan ko sa mga kaso kay gioperahan, kunya gitabang, nga left arm na damage. Diha naman ta sa bukton, grabe sa ni, oy. So mula na to, ang akong isugyot kang Mr. Arnold, siguro yaning kuan ila siguro. Yang parente baka. Okay, salamat kayo Mr. Arnold. Gikan ni John El Guerrero, John Macas. Hi Sir Frank, doon ako'y question ba? Nganong di man mi tagaan og 13th month ang GO sa gobyerno nga but hunonaon hago pod baya na sila. Dinhi sa katapusan nga phrase sa imo nga pangutana sila. Unya didto pod sa unahan apil ka. Doon ako'y question nganong di man me tagaan og 13 month pay. Ang nagtabo ko ni Junjun Paminaw, no? Sa gobyerno, no? Sumala sa pagpasabot sa Civil Service Commission, ang chief order, meaning kanang gihire diha mismo sa gobyerno, wala sila employer-employee relationship. So, kay wala man sila employee-employee relationship, it follows nga ang inyong relasyon dili maisip nga empleyado. Kay wa may employer-employee relationship. Kay kung empleyado ka, giila ka nga empleyado diha, it follows again nga obligado sa gobyerno nga maghatag og 13-month pay. Ang job order moning pinakaubos nga level nga gatrabuan or opisina sa gobyerno nga gatrabahuan, pinakaubos nga level. Pero although wa mo employer-employee relationship, pero kamo taas og grade itandi sa mga regular employees diha mismo sa gobyerno. So kana lang ang rason na gihatag sa Civil Service Commission. Because of that, in the absence of employer-employee relationship, the government has no obligation to
provide you a 13-month pay. Kaya mao man na ang klaro nga inunta panawagan pod pagpadundong gikan mismo sa sa Civil Service Commission sa mga job order. Job order ka na di ay, uy, maayo ha? Sa una, murag nibawaan ako nga dili ka pa job order. Karon job order na. Sa mo di ay, alright, Tristan Wyatt Gulay. Happy birthday ni mo diha, Tristan. Kagahapon nag-celebrate di ay siya sa iyang birthday. Okay, sino-sino itong simod na Mr. Tristan? Ayaw pala bido, kaya ka na rabang Disyembre. Pagka Enero, daghanak ng gibati. Agoy, sakit man ko. Nana ba? Oo. Agoy, kining, di man ko maganahan ng mukaon. Kaya mura man og puno ang akong tayin og ditson. Bito, bantay-bantay mo na ha. O sige, Tristan Wyatt Gulay. Iya kining birthday, kagapong adlaw. Happy birthday ni Muloy. Right, may kadyot lang ha. Okay, sa iyang 13, lain nga pautana, kadyot lang ha. Pautana ni sa akong igsuon may tungod sa iyang 13-month gihapon. Pwede ba siya mag-file o complaint sa DOL online kung dili ihatag ang 13-month pay? Kay kung mo-absent siya, masayang mang adlaw sa pag-adto personal sa butan sa duli. I advise you personal. O kini pirmahanan o lisod kayo kun online. Ato na lang ni mo naraman ang duli diha sa kuan sa uptown. Sanyo lang kay traffic. Ayaw ng online. O kay na may permahonon. O na imong pilapan, na imong permahonon. Maingon man dayon tong officer in charge sa maong asin na pirmahin ni sir. Nakinsa may mag-perma o pinaagi sa online. So ma-invalidate ang imong reklamo diha mismo sa duli. Sakripisyo lang gamay. Sakripisyo lang gamay. Okay, bikadjot na pa ba? Kay ICU, katong ganina. Gaganiron, ginaganin na ko pagbasa. Pagbalik, pag-review kay aron sa ingon nga walay mga bagutbot. Okay, kadyot ha. No. Doon na lang ko itagaw-taw gamay no kabayan sa 13-month pay. Ang itong mga empleyado, mga pribadong empleyado, kinahanglan gyud katagaan, kinahanglan gyud nga sila makadawat sa 13-month pay. Kaya naay balaod may tungod ni anak. What about sa bonus? Ang bonus, walay obligasyon ang mga employer sa paghatag og bonus. Ang dunay obligasyon mandatory ubos atong balaod kadto lang 13-month pay. Pero ang Christmas bonus wala. So asa ayaw mo pagdahom, mahatag lang ang Christmas bonus. Primero, kon ang kompanya is generous enough to give. Meaning aduna sila pundo. Okay. Ikaduha, kon ang kompanya adunay policy na maghatag. So, interrelated lang. Ikatulo, kung ang kompanya may CBA, Collective Bargaining Agreement, nga nagalatid na kada Desyembre sa di pa mabot ang Pasko, pitsa 24, kinahanglan na tagaan og 13-month pay. Okay. Niya ay mga pagpahimangno. Kung bailuan na og bayabas, lansunis, makaha ka ng inyong 13-month pay, that is illegal. Ambot ipasabot nga ang 13-month pay, maingon ang kompanya, pwede ba mga empleyado ang among ihatag din 5 sa kakilong bugas nga kuan pula. Unya dayon ni ay
balog 2 ka kilo pod nga kining spaghetti. Kumplito naman kaya na ay sauce naman. Oh, kumplito. Sauce na kumplito. So, inyo na 13 month pay. Pwede ba na? The answer is no. Okay? So, I hope nga ang ubang mga kompanya dili magpabuta-buta nining mga butanga. Kinahanglan kas ang ihatag. Ato lang ning klaruhon. Daghang kinangutanan nini kining bonus. Kanang bonus dili. Alright. Ang bonus mahatag sa ko nagikasulti nga ilan nining kabubuton. Bonus ko na. Mahimo sad nga dili man sila nga ay wa man mi kahatag ayo pugsa kay ang balaod nag-ingon nga way pugsa nay. Mayo unta og naa. Pero wala man, kaya apike, alanganin kayo. So, sabto ninyo ang maong kumpanya. Pero kung 13-month pay, mandatory ka na. Dahil na nimo mabalibaran, utangan ang maong kumpanya kung dili siya muhatag karong umabot pitsa 24 buwan sa Disyembre. Kay ang balaod nag-ingon, ihatag on or before. Mahimo nga buntag sa pizza 25 pero liwas naman. Oo. On man good, no? Or before. So both sabton mao lugar ka na siya pero kasagaran ipanghatag man na sayo. Kay moadto pa ng ang mga bata palitan nato og plastic balloon, no? Ang mga anak baragay nato makaya plastic balloon ra gyud, no? May mana kung mubuto ang plastic balloon, masupa-supa pa yun nimo ang plastic balloon. Mura na siya og juicy fruit. So, double na lugar. Ayaw lang sa tanan ng mga dulaan nga gusto nyo dulaan. Makapalit man mo. Kanang usitaw kanang i-deliver bitaw, mag-order ka. Mag-order ka. Dagam sa barato diha. Oo. Ngadto sa maka-afford. Kaya kung dili, pasensya lang mga bata. Ha? Sige. Okay. Unsa pa'y balit ta speakers kay basig doon ay pangutana. Di ay. Kadyot lang, ha? Okay. Ako lang painomdom di ay sa atong mga kauban na to sa Pundok Ultrahanon, sa ilabi na sa mga board of directors. Nagaypabaw si Mr. Villarico, no? Nga Leonardo Villarico, presidente sa Pundok Ultrahanon, nga ang inyong gathering, ang inyong meeting silbi, uban na siguro ang hinungaw sa Pasko, no? Himuon karong Disyembre 27, na kaibaw kung nagkakasinabot na mong asa ang venue, no? Din dapita sa Kitkay, sabot-sabot naman. No? Kung magkabakanti ko, panginaot ko nga makaabot. Ha? Kaning niya ang agaton ako ang mga opisyalis, mga board of directors sa Pundok Ultrahanon, gahinini og mga 1 or 2 hours. No? Magpakita ka lang, mag-say hello sa ato ang mga kauban nato sa Pundok Ultrahanon. No? Kinigi pangaluhan ni Mr. Leonardo Villarico. May buntag nimo o may hapon nimo, sir, no? Din dapita sa Bugo. Ang address niya nini diha sa Bugo. Okay? Kadyot lang, ha? Balik ta diri sa Facebook kay aron nga matagad nato ang lain pa nga mga pangutana kana kung naaman o galing. Okay, nalasige. Lain pangutana dirita sa kining konsulta diri sa programa nga Nuda Veritas. Kadiyot, asa na to, ha? Unsay security of tenure sa mga saop ngadto sa mga tag-iya sa yuta. May kinisgutan ni mo po no? Kay mora ba ni ang sagad nga mga question nga atong madungog gikan sa atong mga saop, no? Mingon nga ni tag-saop na ay tenant, na ay landlord na ato ang matawag na to, an opposite to that ang saop.
tenant. Okay. Mingon nga nita nga naana ni sila sa to panailang relasyon. No? Pagpamatuod nga siya tenant, so kung magtikad siya sa yuta sa landlord, sa kada harvest, no, kung sa ilang ipananom, naagyoy bahin. No, dili mo sobra sa 25% ang tag-iya sa yuta or landlord. So naa diha mo butho ang relationship sa tenant o sa landlord. Mo na ilahang relasyon, no? Silang duha. Now, na itong mga igsuon nga mangutana, unsa kuno'y security of tenure sa mga saop. Ang tinuod lang, no? Ang ato mga tenant, ang ato mga saop, adunay tinuray na naay gitawag nga security of tenure. O dili ni pareha or sa tunada magkamamao ni sa mga ordinary nga mga empleyado diha mismo sa mga kompanya na ay security of tenure. Okay. Unsa man ni gusto nilang klarohon, unsa may security of tenure sa mga saop. Abi ninyo og mga empleyado lang. Dili, hasta ang mga saop dunay security of tenure. Ang usa sa mga instance nga dili pwede nga limtan, dili pwede yetak-yetakan, apan respetahan kini kay mao ning balaod sa agrarian reform law. Nga ang ato mga mag-uuma, mga tenants, oras nga papawaon sila or oras nga maingon panlitan ang tag-iya sa luna sa yuta, amo na ning ibaligya, no? Kay gusto na namo ni nga kining area i-convert nga to sa commercial or industrial. Unsay security of tenure sa mga tenants na nang bahin na. Automatic ba nga kung mo-offer ang maong tag-iya sa luna sa yuta, pagkaugma, mubakwit na yun sila. Biyaan nila ang maong giuman nila, isip mga tenant, mga saop. The answer is no. Kung makadesider ang tag-iya sa luna sa yuta sa pagbaligya, ang security of tenure includes the offer of the landowner to the tenant sa pag-exercise o right of first refusal. Unsa man na siya? Nagpasabot nga kung ibaligya ang maong luna sa yuta, sila ang tanyagan primero sa maong pagbaligya. So, murag ma-picture na to nga ang landlord magkikistorya sa mga tenant or tenants nga mag-ingon nga gusto ba ninyo nga palito nimo kining ninyo taa kay ako na kining ibaligya. Kung mag-comply na sa employer, wala problema, wala evaluation. Sa susamang bahin, ang ato mga tenants, pwede sa maingon among paliton kini. And that is part of the security of tenure. Kaya kung wala ka ng security of tenure, makalitan ang ato mga tenants. Samtang gadaro sila, naan na dayo maingon nga, huy, kami bitag iyan ini. Wa sila may bao. Sakit na silang buot. Kay tingnuha sa mga tenants nga, kung naan lang sila ikagahin nga kwarta, buot sila managiya sa kaluna nga yuta, nga may ilang nadakan. Ingon na ang sitwasyon. Busama o ka na ang usa sa maisip na to nga tawgon lang procedure nga ma-enjoy nila ang security of tenure as a tenant. So
nakuha ninyo na no? Nasabtan kini ninyo kay kining usahay magduol sa ato magasumbong sa kahimtang ingon ini. Ilabi na ko ang ilang landlord, wala diha niya diri kapuyo sa poblasyon sa Cagayan de Oro. Siguro ho na sa landlord, kumusta naghatong akong bukid dito, no? Yan ay mag-intriga, abi ni mayor, senior mayor, o dili mayor. Nga naman, nakalabay ko. Hala ka, kadaghan kayo dito mga kon. Mura man to, dili mga tenants. Nga na dayon, no? So, mura ka sa bukol ang imong kutukutos ka ulit. Gusto ka maniguro. Nga, ako may tagiya, so kailangan may baw ko. So, iyang ibaligya ka na. And so, the security of tenure must be enjoyed by the tenants themselves. Okay? Sige. Lain nga, tagaan na itong pagtagad nga pangutana. Kadyon. Unsaon nako, tigulang nako nga unsaon nako, tigulang nako nga mabahina nako akong adopted. Unsaon nako, tigulang nako no siya nga mabahinan ko no niya ang iyang adopted pero dili legally adopted kay gahasulan ko ako siyang gipa-eskwela og hapit na siya mo graduate sa kolehiyo. Unsaon ko no niya, tiguang na siya, na siya adopted, hapit na mo graduate, iya ko nung bahinan sa, siyempre siya yung property, alang property sa iya ka silingan. Unsaon ko no niya, na iyang adopted, pero dili legally adopted. Oo. Kining mga, I think last week nag-mention ko og adoption. No? Nga ang question nga adopted child mura bito og problema niya unsa ba to yang specific nga problema nga ang remedy. Ingon ko dili niya gusto niya i-adopt, mag-file siya og adoption sa korte para legal ang adoption. Kini lahi dili ni legal nga adoption, adopted niya o gusto niyang tagaan og property basin og yuta wa man ibutang dere. O kay hapit na pug kuno siya mo graduate sa kolehiyo. O si remedy niya ini. Ang remedy niya ini mao nga mahimo nga ang testator ang tagiya sa luna sa yuta magbuhat og will and testament. Dito isaysay niya ang kagustuhan niya kay siya may tag-iya sa luna sa yuta. So samtang i-distribute niya ang ubang mga properties sa iya mga legitimate nga mga anak, gahinan po niya diha mismo sa iyang testamento katong adopted niya nga anak. Sulbat. Tahuron man na. Basta ang due and execution will be proven. No? To do away with some doubts nga ang pag-execute sa maong will and testament pinugos ba? Puwersa ba nga gihimo? Ingon na. Right. This is para nako usak kini ka primero nga step. Ikaduha, kung gusto gyud nimo sir, magtan-aw ka sa imong adopted wa man ka magutang diri son ba or daughter nga bahinan nimo, pwede ka sad dili sa will and testament kundili dito sa maisip na to nga donation. So, mag-donate ka.
Oo. Kailangan sundod na to istrikto ang donasyon ni ini. Aron mahimong valid, enforceable, and effective ang maong donasyon. Kinahanglan atong papirmahon ang abogado, mag-notarize na ini. Kinahanglan nga ang ngalan, ang adapte na ining bahina, mupirma gyud sa imuhang donasyon. Ikaw sad mupirma sab ka. Kaya mga importante nga mga element sa donation, kinahanglan atong sundon, aron nga dili siya siging-sigingon unya, pagabot sa tukmang panahon sa imong legitimate nga mga anak. So, kunaan na, maingon dayon tong adapted nga, na naman, Ako madigitagaan og 500 square meters diya atubangan sa merkado sa Kugon. Maingon dito maisuon, ha? Ikaw gyud? Oo. Amo to naa pa ba nabilin niya? Naa pa ba kay nabilin niya? So ingon na lang, no? With these two options to be exercised by the property owner. One is to execute will and testament. Valid. Number 2 is to execute a deed of donation in favor of the adopted son or daughter. Balido gyapon. So, sulbad. Sulbad na dayon. Ayan na ipa-adapt. Kaning magpabilin ang iyang status nga kaning unsa ni illegitimate child. Murag doon na sa ibag nga term sa illegitimate child sa pagkakaroon. Non-marital child. Daghang kay paik-ik, pero ang dagway, ang linugdangan ni ini, mo lang yapon, illegitimate. Ingon sila kan adto spurious child. Sa una sa atong civil code, no? Gatawgon kini sila og spurious child. Unya nag-improve kunuhay, nahimong illegitimate child. Karon non-marital child. Ambot unsa pa kay upat nga iangga niya ng mga adopted. Sagdan na lang nato na sila. Okay, next nga pangutana atong hatagan og pagtagad dinhi. Dili ba sir nga sabutan nako sa akong kadjot sa mani. Dili ba sir nga sabutan nako sa akong pamanhunon ay sabuton or sabutan. Sabuton nako sa akong pamanhunon nga dili siya dili mi maghilabtanay sa mga butang panahon sa among kaminyoon. Uy, lain sip ni, no? Di ba, kay mura man ubag-o ni sa akong pagpangdungog. Kay abi nimo, kining ingon nini nga dili ta maghilabtanay sa butang nga atong sabuton ako sa akong pamanhunon nga dili siya hilabtanay, di maghilabtanay sa mga butang panahon sa among kaminyoon. Kining ma'am, sir, paminog mayo. No? Kining sitwasyon, dili pwede. Meaning, supak kung magsabot-sabot ka mo. Nga naman, naibalaod na to. Kakundo na mo yung mga butang nga naayom-ayom ninyo panahon sa kaminyoon, considered conjugal or absolute community of property. Walain gasulti na balaod. Balaod man. Ang balaod labaw kaayo ikumparar sa inyong sabot-sabot nga dili maghilabtanay. Panalintan. Sitwasyon kani di man may magsaba sir Frank, amo-amo ra man bisan pa. Because the law will prevail. The law never provided a provision that the husband and wife may agree as to the terms of
ownership once they will be able to secure properties during marriage. Wala man diha. And so therefore, labaw gitong balaod. Pero ang balaod nagingon, ang mga butang nga panagiya, ma-acquire panahon sa kaminyoon, isipon nga conjugal or absolute community of property. Apan kamo, gusto mo maglain, maghimo-himo kamo, and that is against the law. Ha? O, sabot-sabuti po na ninyo nga unsa man ni kining pakyas atong sabot nini. Pakyas atong sabot nini karahong dako. Ingon gyud na. Ang tinuod lang, kini nga pautan na, dili lang siguro isa, duha. Naiuban diha. Except, kung naamoy prenuptial agreement, kaya diya sa prenuptial agreement, i-define og maayo, pilian ninyo og maayo ang property relationship. Apan bisan pa og magpili mo sa tulo, kay tulo may atong kapilian ana, kining inyong magsabot-sabot was never included. Mao lang gyapon. So, pasensya lang, no? Pasensya na kahunaw na muna ini. Alright. Nung tani sa lain pang pangutana, kinanglan Bajud Sir Frank nga ang deed of sale irehistro sa Register of Deeds. Good question. Kaya naiuban diha, nakalimot. No? Kana ba itong absolute deed of sale sa pagpamalit na to property yuta? It is very essential. It is very necessary that once you are able to execute what we call absolute deed of sale, you have to register this document ngadto mismo sa Register of Deeds. It is a law. Unsay rasyonale, unsa bay nung nagpahipi nga katarugan may tungod na ini. Pagpaybaw ka na sa tibuok kalibutan, constructive notice to the whole world, nga ikaw na ang tag-iya. Unya ang usas mulaban na nga ikaw ng tag-iya ang Register of Deeds. Nga naman, narehistro sa maong opisina ang pagpinalitay sa yuta. Wala natin kung panaruguras, dili sa ato nga pagpanaguban sa atong tulubonon, ay salamat na lang sa inyo nga pagpamino kanunay, atong basahon, kining usa ka topic nga isgutan ni Ma'am karong gabi, no? Dinhi sa pagpadagan sa programa nga kalipay nga mulhotay alas 6:30 ang takda sa kagabion uban ni Ma'am Girly Gualberto Swan. Maning sunod nga topic, kung ang atong pagsalig naa sa tao, ang atong kasing-kasing mutalikod sa Ginoo. Akong balikon. Kung ang atong pagsalig naa sa Ginoo, ang atong kasing-kasing mutalikod sa Ginoo. Alright. Mao ni ha, timanin ninyo kargabi alas 6:30 dinhi sa mayong takong Radyo Ultra Gold Radio sa Cagayan de Oro uban ni Ma'am Girly Gualberto Swan. Salamat na lang sa inyong pagpaminaw, no? Sunod sa Miyerkules laing edisyon sa atong pagpadagan sa atong programa. Sangan sa atong kuyog si JC James diri sa Pikas Ngalawak, uban pod ni Congressman Lordan Swan sa District 1 sa Cagayan de Oro, Chairman sa Committee on Public Information o Assistant Majority Leader dihan dapita sa House of Representatives. Kuyog pod ni Kagawad Agaswan Padayon Pilipino, minority member sa City Council dinhi sa atong syudad. Kami magaingon ang kahimtang sa atong kinabuhi resulta sa mga desisyon na atong gipili. Nagasalamat og maayong hapon. Hikalimti ayaw. My idea of a perfect Christmas.